Napaamin bigla. Nagulat ako eh. Oo, alam niyo pa yung sinabi niya? Mas nagulat ako sa sinabi niya. Ang sabi niya, "Ako na lang ang gisahin niyo. Ako na lang, wag na kayong mag-imbita ng iba." Ay, gano'n. Oo. Parang gusto niyang protektahan si Garma, guys. Ako na lang ang tanungin niyo, wag na kayong mag-imbita ng iba. Ay, may gano'n siya, guys. Nagulat nga ako, hindi ko ine-expect eh. Oh, ito parinig ko sa inyo. Ito, medyo mahaba lang, 7 minutes. Kikinat ko na yung mga ibang parte, mga hindi importante. Tutok lang tayo dun sa ano, tungkol sa war on drugs. Yan. Kayo ngayon ay binubugbog sa Quad Committee ng mga resource persons na napipilitan yata magsinungaling ng gusto. Eh kayo daw, iimbitahan daw ho kayo ng Quad Committee. Ano ho ba ang posisyon nyo rito? Kayo ba dadalo? Anytime ho. Nakatanggap na po ba kayo ng ng invitation? By the way, may something off dito sa interview ni Digong. Parang hindi niya boses yan. Feeling ko lang Parang iba yung boses niya dito unless may sakit siya or ewan ko lang pero parang wala yung ano parang wala yung brot-brot eh. Ang weird talaga. Ewan ko sa inyo. Pakinggan nyo. Anytime ho. Nakatanggap Oh. Iba yung pangalan, parang iba yung timbre ng boses niya dito. Ewan ko lang. na po ba kayo ng ng invitasyon? Wala pa. But I would be happy to appear in both the upper and the lower house of Congress. Without preempting the questions to be asked by the Quad Committee, assuming that you received the invitation, assuming further that you attend, ano po bang masasabi nyo sa mga nababasa natin sa pahayagan patungkol sa inyo, patungkol sa war on drugs, patungkol sa mga di umanong kaalyado nyo na bumabaliktad? Ano po bang masasabi nyo ron? Well, let us begin by saying that that is really what his life is all about. This life is all about. Temporary alliances, friendships that are fragile, friendships founded on shaky grounds, but yung friendships that are nakadikit talaga sa lupa, kagaya ng pagkakaibigan natin. There are so many kinds of friendships, and so it does not really surprise me that mga bagay na ito, politiko ako mga bagay na ito, from time to time, this kind of little crisis or crises would prop up, and we'll just have to deal with the problem as the way that we should deal with any problem in life. Ganun ang tingin ko, Sal. And because there are many persons already called or about to be called, or baka may mga ibang tao pa ay kung ito lang naman, it's all about me, di ako na lang. Bakit pa yung ibang tao? Ako na mismo ang tawagin nila at ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. Yang gusto nila, hindi ko gusto. Siya na lang daw yung tawagin. Ewan ko lang pero ako hindi ito yung usual na boses ni Digong. Either may sakit siya or baka bagong gising, hindi natin alam. Lalo na ka-picture lang, parang makaduda naman lalo, picture lang yung pinakita nila. But anyway, assuming na siya talaga yan at nagsasabi talaga siya. Assuming na siya yung nagsasalita. Ano yung sabi niya kanina? Siya na lang daw. Oh. Wag na niyo nang gisahin yung iba. Ako na lang kausapin nyo. Ayos Palibasa, nagigisa na si Garma at kumakanta na si Garma. Biglang, ako na lang kausapin nyo. Ako na lang kausapin nyo.
Hindi ko alam kung pinoprotekta. Gusto lang ba talaga niyang magsalita tungkol sa war on drugs o pinoprotektahan lang niya si Garma eh. Ang sweet naman. Ano kaya masasabi ni Hanilet? Ulitin nga natin. Ang sweet eh. Oo, ang sweet. Ang sweet, sweet talaga. Ako lang naman, it's all about me. Di, ako na lang. Bakit pa yung ibang tao? Ako na mismo ang tawagin nila Ay! at ibibigay ko sa kanila ang sagot na gusto nila. Wow! Yung gusto nila, hindi ko gusto. Yung gusto nila. Ibibigay ko yung gusto nila. Yung gusto nila, hindi ko gusto. Ah, grabe siya. Alam niyo mga kotsero, ang kasinungalingan dito, matagal na ho siyang pinapapunta. Nakailang pagpapadala na ng imbitasyon mga kotsero dito kay Digonggong. Lagi niyang tinatanggihan. Agosto pa lang guys, pinapapunta na siya sa Kongreso. Agosto pa lang. Oo. Anong lagi niya sinasabi? Kahit hindi siya pumunta, sige lang, andito lang naman ang Quadcom. Magtutuloy-tuloy lang kami kahit hindi siya pumunta. Ito yung unang beses kung wala siyang sinagot. Hindi siya hindi siya nagbigay ng statement. Tapos meron pang pangalawa. Eto nga sabi nga meron pang pangalawa nung September. Inimbita rin siya, hindi rin siya sumipot. Oo, ang sabi na lang ng Kongreso, hindi na lang. O sige, hindi na lang namin siya i-contempt, pero irerespeto na lang namin kung di siya pupunta. And may kumpirmasyon pa si Panelo, mga kocher, na he never pupunta si Digong sa mga hearing. Ayan o. Duterte to skip probe on drug war deaths, sabi ni Panelo, September 23. Hindi siya pupunta daw. Bakit? It is a useless exercise. Wala naman daw kwenta yan eh. It's a useless exercise daw. Duterte said he won't attend because it's a useless exercise. Tapos ngayon biglang sasabihin niya, ako ang papuntahin nyo, ako ang imbitahan nyo. Ay, sir, dati ka pa ho pinapapunta. Hindi ka ho bayani. Alam niyo masaklap dito pala, by the way. Alam niyo masaklap dito. Pag namatay si Digong, qualified siyang ilibing sa libingan ng mga bayani. Ang saklap. Ang saklap, guys. Kasi ang pwedeng ilibing doon mga sundalo tsaka mga former presidents eh. Former president siya. So, walang choice. Yun ang masaklap din doon sa libingan ng mga bayani. Di bale, pahukay na lang din natin. Pag ginawa ni Sara Duterte yung banta niya na ipapahukay sa Apolacay, kapag si Digong, inilibing din sa libingan ng mga bayani, pahukay na lang din. Itapon natin sa China. Diyan mo deserve sa China. Diyan ka ilibing. So, useless exercise daw. Nagsabi na siya na never siyang pupunta. Ngayon, ang parang pinapalabas pa ni Digong na ayaw siyang imbitahan. Parang ang lumalabas pa ngayon, hindi siya parang imuiwas pa yung mga kongresista na papuntahin siya sa Quadcom. Noon pa siya ini-invite. Fake news naman to si Digong. What's new? Pakinggan pa natin. As a matter of fact, magtanong ako sa kanila before the start of any official proceedings. Sabi ko sa anong gusto ninyo na marinig ninyo sa bunganga ko? Ganon ang ko. Ay, nako. So wala kayong ibibigay ko sa kanila. Bahala sila Kaya kung ako anong gusto naman nyo itanong. sa kagaya ito ni Ruena, si Regina Garma. Garma. Yan si Garma, laking Davao yan. Uy, Laking pulis sa Davao yan. alam na alam. Yan pa sila Leonardo. Marami yan silang grupo, but itong dalawa na ito, grupo ni Garma, were specifically assigned by me to take care sa droga. Narinig niyo yan? Narinig niyo na? Narinig niyo yung confession ni Digong? Marami yan silang grupo, but itong dalawa na ito, grupo ni Garma,
were specifically assigned by me to take care sa droga. Mukhang kumpirmado yung sinasabi ni Garma. Oo. Bakit? Kasi naaalala ko, 'di ba nag-tell all si Garma? Nag-tell all si Garma eh. Si Ruina Garma. Nag-tell all siya. Nung nag-tell all siya, mga kakotsero, anong sinabi niya? Pinapunta ako ni Rodrigo Duterte, tinawagan niya ako 5 a.m. May pinapahanap sa akin na isang iglesia ni Cristo. Si Leonardo yon, yung pinapahanap niya. Anong sinabi ni Panelo? Nananaginip lang si Garma. Nananaginip lang si Garma. Hindi totoo yan. Sabi ni Panelo. Si Panelo mismo. Alam niyo, hindi ko nga alam kung ano eh. Kung siguro habang nakikinig si Panelo dito, iniisip niya. Bossing naman eh. Tinry ko na nga na ilayo ka dyan. Binalik mo pa. Wala eh. Oh, wala. Verbal diarrhea yung lumalabas sa bibig ng tatay digong nyo eh. Paumanhin po sa mga kumakain ha. Kung may nagbe-breakfast ngayong oras na to, may kumakain ng lunch, paumanhin po. Confirmed na tinawagan ni Rodrigo Duterte si Garma at si Leonardo para bumuo ng death squad. Huli ka, balbon. Daldal kasi ni Digong eh. Ulitin natin. Do. Marami yan silang grupo, but itong Garma, Ruina, Ruina Garma. Garma. Yan si Garma, laking Davao yan. Laking pulis sa Davao yan. Yan pa sila Leonardo. Marami yan silang grupo, but itong dalawa na ito, grupo ni Garma, were specifically assigned by me to take care sa droga. Grabe talaga. Confessions. These are my confessions. Just when I thought I said all I can say. Binuo niya talaga yung death squad. Totoo yung Davao model. Tuloy pa natin. Meron pang may mga 3 minutes pa. Tuloy natin. Yun ang totoo dyan. Yun daw totoo. Ngayon, there is may marinig ka dyan sa narrative ni Garma na magkuha ka ng iglesia ni Cristo. Alam mo ba, Sal, kung bakit? Bakit to? Alam mo bakit? Because ang iglesia ni Cristo, may tiwala ako at alam kong may ipapatrabaho ako pati pera. Yung si Leonardo ng Iglesia ni Cristo, sabi ko makakuha ka. Hindi naman kailangan na kaibigan mo yan personal. But because of the Iglesia ni Cristo, guys, maasahan mo at yung pera mo hindi masayang, hindi ibursa at gagastuhin yan para sa project na pinapagawa mo sa kanila. Yan ang totoo. Nadami yun na naman ng Iglesia ni Cristo dito. Paunmanhin po sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nanonood po sa atin. Okay? Hindi ho ito kritisismo sa inyong simbahan. Oo. Ang akin lang ganito. Ginagamit nyo na namang pangsangkala ng Iglesia. So, totoo na nga yung kwento ni Garma. Totoo yung kwento ni Garma kasi ang kwento ni Garma ganito. 5 a.m. tinawagan siya ni Digong May 2016. Nung tinawagan siya, nagtanong daw itong si Duterte na humanap ng isang miyembro ng Iglesia ni Cristo na siyang hahawak ng war on drugs. So, eto ngayon. Mga kotsero, I'm sure familiar kayo sa negative pregnant. Lagi kong sinasabi yung salitang negative pregnant. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang ibig sabihin po ng negative pregnant ay kapag merong isang tanong na patungkol sa isang bagay at sinagot mo at ito'y sinagot mo either yes or no or kahit anong sagot. Ibig sabihin yung kabaligtaran nun ay totoo. Halimbawa, tinanong niyo ako,
Oh, Coach Jarrett, ninakaw mo ba ninakaw mo ba ang 100 piso ng alauna ng madaling araw? Halimbawa lang. Ang sinagot ko, hindi ko siya ninakaw ng alauna ng madaling araw. Ibig sabihin, yung kabaligtaran ng totoo. Ninakaw ko siya, hindi lang alauna ng madaling araw. 'Di ba? Ganon. Yun yung negative pregnant. Mm. So, dito sa sinabi ni Digong, may negative pregnant din. Ano yung kanyang negative pregnant? Ang negative pregnant niya, mga kotsero, itinanggi niya na tawag dito. Sorry. Hindi niya itinanggi na tinawagan niya si Garma. Hindi niya itinanggi na kinausap niya si Leonardo. Oo. So, ibig sabihin, kung ano yung sinasabi ni Garma, malamang sa malamang, yun ang totoo. Hindi niya tinanggi. Hindi niya tinanggi na nag-usap sila. Pwede naman niya sabihin eh. Hindi, never kong nakausap si Garma. Yun, walang negative pregnant doon. Never ko siya nakausap. During May 2016. Kapag nilagyan mo na ng ganon, pwede rin isipin ng tao na, sige, kinausap mo nga, hindi lang nung May. So, ibig sabihin, kinausap nga niya si Garma. Pahiya si Panelo. Kasi sabi ni Panelo, nananaginip daw ng gising si Garma. Mukhang totoo. Pangalawa na negative pregnant. Kinumpirma niya na kinuha niya si Leonardo. Kinumpirma niya ngayon eh. Kinuha daw niya si Leonardo dahil ang palusot niya, mataas daw ang kanyang tiwala sa mga iglesia. Yun mga kotsero, alam niyo, yun yung pangit dyan. Kawawa ang mga iglesia dyan. See? Biktima rin. Biktima rin ng INC dito. Parang ginawa ni kanina, 'di ba? Tinapik natin yung kay Sara Duterte, yung pugot ulo dahil dun sa taga PMA. In the same way, yung taga PMA naging biktima ng propaganda ni Sara Duterte. Dito, naging biktima naman ng propaganda ang INC. Kaya ako pinili si Leonardo kasi tiwala ako sa kanya. Alam kong mahuhusay at mabubuti ang mga INC. Wala namang kumu-question nun eh. At saka sa lahat naman ng reliyon, merong bad apples eh. Mapa-INC, mapa-Katoliko, mapa-born again, lahat ng reliyon merong bad apples. Mapa-Islam, lahat, Buddhist, Hinduist, lahat may bad apples. Hindi naman siya, yung pagkakamali ni Leonardo, hindi naman pagkakamali ng buong simbahan eh. Kay Leonardo yun, oo. Pero ang pangit dito mga kotsero, ginamit niya na namang palusot ang ibang tao sa mga pinaggagawa niya. In this case, INC. Pagpauman nyo na lang sa INC. Pero it is what it is. Yun yung nangyari. Ginamit kayo. Ang nakakainis pa dito, mga kotsero, at kung merong INC na nakikinig sa atin, di ba kabibisita lang niya sa INC? Itong nakaraan. Kasama si Bongo. Ginagamit kayo eh. Hindi ko na lang alam kung anong gagawin ng INC dyan. Merong may nilabas sa statement yung INC kanina sa Net25. Hindi ko napanood eh. Pero alam ko, sumagot na yung INC dyan. Oo. Sumagot na yung INC dyan. Imagine, mga kotsero, ginamit ang INC para maghugas kamay siya sa war on drugs. Ang nakakabwisit dyan, nananahimik ang INC. Parang yung PMAyer kanina, yung bagong graduate na ginamit ni Sara, nananahimik. Matagal na siyang graduate, may 1 taon at mahigit. Madaling sabi, Mr. President, yung pong pinondohan ninyo yung war on drugs. Yun, pinondohan daw. Hindi yung magbibigay kayo ng pera sa mga pulis na pumatay na gaya ng sinasabi ng mga kalaban nyo. Walang pulis na papasok sa ganun. Really? Walang gagong pulis na papasok ng makukulong sila. Really? Kakasabi ko lang kanina, lahat naman, wag na nga tayo magbolahan dito, Digong. Umami na nga yung 2 pulis eh. Si Espenido, yung pumatay kay Barayuga, mga pulis yun eh. Ito si Garma, pulis din yan eh. Colonel nga yan eh. Colonel nga siya eh. Mga pulis yan. Pati mga warden na mga kulungan nag-amina na.
Umami na sila. Tapos sasabihin ni Digong, sinong ogag na pulis ang papayag? May pumayag na nga. Umami na nga sila. May pumayag na. Si Garma, umami na rin. Niintay ko na lang si Leonardo kasi siya nga talaga yung bagman, di ba? Siya yung bagman So siya, malamang sa malamang siya na lang yung, well, let's see kung aamin siya. Pero siya na lang yung iniintay ng mga tao umamin. Kasi lahat ng mga tao nakapaligid sa kanya na pag nagsipag-amina na. Why would they accept that kind of agreement when it will later on bring their downfall? Because the president said so? Magpayag yan sila, bigyan mo ng pera operational funds. Ay, patawag Pagkatapos, from time to time, tanungin ko sila, tapos na ba? Sir, medyo kulang pa because yung iba nagpunta ng Cebu, yung iba sumibat sa Zamboanga. We have to do more follow-ups. Sabi ko, dagdagan ko yan. Yan ang sinasabi nilang reward. Walang reward yan. So, ang palusot niya dun sa reward, mga kotsero, ang tawag niya, operational funds. Operational funds. Okay, sige. Saan kinukuha ang operational funds? Na may discretion ang presidente. Na hindi nakasulat. Take note ha. Take note. Saan kinukuha ang Naku, na-excite ako dito, guys. Lapit na, konti na lang. Na-excite ako dito. Saan kinukuha ang operational funds na hindi nakasulat sa GAA? Saan? Saan kinukuha ang operational funds ng PNP, which is a security pangalan security agency. Security state agents ng Pilipinas nang hindi naka-indicate na line item sa GAA. Confidential funds. Confirmed, guys. Confirmed. Correct. Tama kayong lahat. Naku, natututo tayong lahat sa live stream natin. Oo. Confidential funds. Paano chine-check ang confidential funds? I certify that the following expenses are true and correct according to the best of my knowledge. Signed, Rodrigo Roa Duterte, President of the Philippines. Operational funds. Lapit, konti na lang. So, mga kotsero, dahil hindi na-audit ng maayos ang confidential funds, confirm na rin yan. Na hindi na o-audit ng maayos ang confidential funds. Paano natin na-kumpirma yan? COA mismo ang nagsabi nung last hearing. 'Di ba ginisa ni Kong Akop yung kawawang taga COA? Nalaman natin mga kakotsero na ang pag-audit ng confidential funds ay ministerial. So ibig sabihin, hindi namin kailangan i-check. Basta sinabi ng head of agency na okay na siya. Dito namin ginastos. I hereby certify that the following expenses are true and correct according to the best of my knowledge. Signed, Rodrigo Roa Duterte, President of the Philippines. Sabihin ni Kowa, may certification na, okay na yan. Okay na. Audited. Pak. Stamp. Audited. Malapit na, guys. Konti na lang. Umami na si Digong. Payagan sila, bigyan mo ng pera operational funds. Pagkatapos, from time to time, tanungin ko sila, tapos na ba? Sir, medyo kulang pa because yung iba nagpunta ng Cebu, yung iba sumibat sa Zamboanga. We have to do more follow-ups. Sabi ko, dagdagan ko yan. Malapit na, guys. Konti na lang. Malapit na. Konti na lang. Alam niyo malamang sa malamang ilulusot dito ng mga Duterte tsaka ni Panelo? Picture lang naman yung nakita niyo sa SMNI. How can you be sure na yan si Presidente?
Di ba? Di ba? Kine-claim nyo na kayo ay isang news agency? Joke-joke lang yan. Yan ang sinasabi nilang reward. Walang reward yan. Hindi ako magbibigay ng reward. Kung ang pinakamaano sila sa akin is pag mission accomplished, is yayain ko sila sa restaurant, magkain kami, and I congratulate them. Okay. In other words, yun ang Pinakamalayo. in other words, Mr. President, yun ang pinaka-reward nila. Giving Pati- them recognition of doing their work. At saka, Okay. palainom mo yung pulis. Bilang mo 2 boteng scotch. Kaya yung nakikita natin sa, iba pumupunta ka man ng doon kay sa sa bar ni Bong. Mm. Saan? Sa, O yung mga Yes. pulis na yun. Saan? Doon kay sa sa bar ni Bong. Bar ni Bong? May bar si Bongo? Sinong Bong yan? Bongo? May bar si Bong? Sino si Bong? Anong bar? Saang bar? Sino si Bong? Parang sarap uminom ng mocha ngayon ah. Parang gusto ko ng ng mocha frap. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Doon kay sa sa bar ni Bong. mm. Sa, O yung mga Yes. pulis na yun, yun man yan sila. Yung magpunta doon na 4, 5, yun yan sila na ang Palusot pa. maripartida ko sa kanila. Hindi yan ang tatanggap ng pera. Nahihiya. Yan lang sabi. Sige, Talaga ba? tapos kayo doon. Inuman tayo. Mga kotsero, napaka-revealing nitong interview na to. Napaka-revealing nitong interview na to. Malasakit, Bar. Ano yung mga nakumpirma natin? Nakumpirma natin, number 1, that there is indeed a connection between Garma and Digong. So, mga kotsero, hindi na maipagkakait na meron talagang connection. Connection na, hindi ko sinasabing relasyon. Sinasabi ko connection. Merong connection si Garma at saka si Digong. Number 1. Number 2, kumpirmado na kinontak nga, nakausap nga ni Digong si Leonardo para bumuo ng kanyang anti-drug war group. Yung kanyang death squad. Yun naman yung pinag-uusapan kapag yung anti-drug war group tapos si Duterte. Death squad yun. Number 3, kumpirmado na pinopondohan ni Digong ang war on drugs. How? Through operational funds. Okay. Number 4. Number 4 na. Confirmation number 4. Malamang sa malamang 90%, 95% ang ginagamit niyang pangpondo sa war on drugs ay ang confidential and intelligence funds. Bakit? Kasi mga kotsero, taon-taon ang PNP sa ilalim ng DILG ay humihingi ng budget. Kasama doon yung kanilang operational expenses. So, kung may ibibigay si Digong that is out of the General Appropriations Act, kung may ibibigay na pera na pondo si Duterte na labas sa General Appropriations Act na nakabudget na, manggagaling yan sa 3 bagay. Unprogrammed funds, contingency funds, tapos meron pang isa, I forget the other one. 3 yan. Or, pero yon kailangan yon may kailangan yon may approval Or, yung mga hindi madaling i-audit, confidential and intelligence funds. Nabubuo na yung picture, guys. Kumpirmado. So, lahat ng sinabi ni Garma, totoo. Ngayon, nung sinabi ni Garma na it became a culture sa PNP dahil sa reward system ni Duterte, ay, di malamang sa malamang. Totoo nga yun. Na nagkaroon nga ng culture of impunity sa war on drugs. Alam niyo mga kotsero, kung bakit problema yon? Problema yun yung sa yung culture of impunity ni Digong.
Bakit? Kasi may war on drugs pa rin naman ngayon eh, kay Bongbong Marcos. Pero hindi kasing lala nung kay Digong. May huli, take note ha, may mga huling droga, may mga huling drug lord, at konti ang namamatay. Mahal kong Rodrigo Roa Duterte. Mahal naming Pangulo pala. Mahal naming Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano, napilitan siyang umamin dahil kay Garma? Gusto niyang isalba si Garma? Master Strategist pa. Sorry, nakalimutan ko yung Master Strategist. Kompletuhin natin. Political Genius, Master Strategist, Chess Master, Art of War. Mahal namin Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Ano nangyari? Sa Master Strategist, Political Genius, Chess Master, Art of War. Ano pa ba? Best President ever. Ikaw na lahat. Sige na, ikaw na lahat. Oo, ikaw na lang lahat. Importante, ikaw yung makukulong. Kinumpirma niya yung meeting with Garma. Kinumpirma niya yung meeting with Leonardo. Kinumpirma niya na siya ang bumuo ng anti-drug ginamit niya si Leonardo to form the anti-drug war people. Kinumpirma niya na siya ay nagpopondo. At most probably, because of that, kinumpirma niya na siya ay nagpopondo, most probably, kumpirmado din na confidential at intelligence funds ang ginagamit niya. We can surmise that the Duterte war on drugs was a state-sponsored murder of the Filipino people. Legit. Murder siya. It is genocide. It is a crime against humanity. Legit. Wala nang we can infer that with 90% certainty. May 10% na lang, pero yung 10% na yun na magpupuno nun si Leonardo. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?